Isa na namang ayuda scam ngayon ang ibinunyag sa Senado at ito ay dito na mismo sa lugar ng Metro Maynila sa San Juan City. Ayon sa biktima, sa 7,500 pesos na pinapa-withdraw sa kanya na ayudang tupad, 1,000 pesos lang di umano ang mapupunta sa kanya at ang 6,500 pesos naman daw ay itatabi para daw kay Mayor. Ang sabi sa amin, pag na-withdraw na namin yung pera, 1,000 na daw yung kukunin namin. Yung 6,500 daw, ibigay sa kanila para daw yun sa kay Mayor. Yun po yung sabi. At sa isang video naman, pinapakita naman dito ang mga kasabwat na nagbibilang ng pera, ang mga kuliktangkat para di umano sa mga opisyales at tila nagkukonsensyahan pa ang mga ito. Sa pinakamano dyan, kahit paano, hindi tayo nagtrabaho, nagkakaroon naman tayo. Pero alam mo, kinukonsinti natin sila. Yun yung sinabi ko eh. Alam mo, maling-mali yan. Yun na sinabi ko kay Tom. Parang sinabi mong, kinonsinti ito, na niya sa pagnanakaw. Oo. Saan hindi tayo nagdakaw sila? Eh, ganoon na rin yun, kumain tayo yan sa nakaw. Hindi, pero sila kasi sa atin maliit lang eh. Maliit na kasalanan lang. Hindi tayo, hindi ko. Marami sa ating mga kababayan ang hindi nakakatanggap ng ayuda at bakit kaya? Ibinunyag din ni Senador JB Ayers ito na ang mga ayudang tupad ay ipinamimigay pamasko di umano sa mga kapitan at kagawad. Ayon sa salaysay ng ilang beneficiary, ang tupad ay pinapamigay bilang pamasko sa mga kapitan at kagawad sa aming pong minamahal na lungsod ng San Juan. At paano naman nila ito makukuha dahil bawal sa opisyal ang ayuda? Kanino kayang pangalan ang gagamitin nila dito? 15,000 sa bawat kapitan at 7,500 sa bawat kagawad. Pero kung kalaban ka, hindi ka kasama sa Christmas party. Ang kailangan lang gawin, magbigay ng pangalan at sila po ang tatayong beneficiaries, pero yun po ang ginagawang pamasko. Mga kapamilya, kamag-anak o kaibigan nila nakapangalan dahil hindi nga po eligible ang mga barangay official sa tupad. At ano naman kaya ang masasabi dito ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga nagiging korupsyon sa ayuda? There is a special place in hell for people who use the funds for the poor and the needy for corruption. Dapat yung mga yung balasubas na yan ay makulong. And I hope that we act on this. The Senate takes a clear role on this para maparusahan natin kung sino man ay mga pakana nitong pangungurakot, Your Honors. Ipapakulong daw. May makukulong naman kaya na malalaking politiko dito o mga pobre lang sa baba na ginagamit nila? Ayan. Kakasuhan kayo yan. Kaya nga. Kahit hindi naman sila makakasuhan. Yung sa taas nun. Hindi yan ang kasuhan nyo. Ang ayuda ay hindi pera ng mga politiko. Ito ay buwis ng taong bayan. At bakit hindi na lang mag-focus ang ating gobyerno na ilaan ang pundo sa pakipakinabang na proyekto para magkaroon ng hanap buhay ang ating mga kababayan at hindi puro asa sa ayuda. Kaya tara, panoorin natin ito. Kanino pangarap nga ba ang natutupad sa tupad program ng DOLE at pati na rin sa ibang social programs? Pangarap ba ito ng mga nangangailangan o pangarap ng iilan lamang? Umaabot ba talaga ang ayuda sa mga kapuspalad? O napupunta lang ba ito sa kamay ng mga ganid na politiko? I ask these questions, Mr. President, as we expose another sordid variant of the so-called ayuda scam. I recently received 2 videos on this modus. In the first one, a victim from Barangay Balumbato in San Juan City states that he was approached by the staff of a councilor, binigyan siya ng transaction code para sa Palawan Express at inutusan siya na i-claim ang 7,500 pesos na tupad. Pero sabi ni councilor, 1,000 lang daw ang mapupunta sa biktima, sa beneficiary. Ang 6,500 pesos naman, ikakaltas at isasantabi para daw po kay Mayor.
I will not name the councilor or the mayor basta pareho po silang tiga San Juan. Let the videos speak for itself. Ito po. Sir Rafi, magandang gabi sa inyo. May concern lang po ako kasi po sa kakuha lang namin kanina ng pera sa tupad. Tapos yung nagbigay sa amin noon ng code sa Palawan, isa sa may-ari ng inuupahan namin at saka staff po siya ni Paul Arcadi. Ngayon po, ang sabi sa amin, pag na-withdraw na namin yung pera, 1,000 na daw yung kukunin namin. Yung 6,500 daw, ibigay sa kanila para daw yun sa kay Mayor. Yun po yung sabi. Tapos po, hindi ko po matanggap yun kasi po yung pera na po yun, yung makukuha ko, itulong ko po sana sa tiyuhin ko na may gouty po, hindi na po nakakalakad. We have a second video, Mr. President. Pinapakita naman dito ang mga kasabwat habang kinokolekta ang binibilang at cut po ng mga opisyalis. Ayan sinasabi ko, magtatanong ang tao. Baka sinabi ko na sa'yo yan, ay maniwala sa Pero sa akin. taas kasi yan. Kakasuhan kayo yan. Kaya nga, Bakit ba, hindi naman sito mga kasuhan? yung sa taas nun, Hindi na yan ang kasuhan nyo. yung mawak nito, kasi pupunta sa dulo ito mag-iimbestiga yung dulo niya. Oo nga, pero tanong sa akin, binigyan ko na kayo ng Oo, tama tulong. yun. Basta ko dyan. Hindi ko pa nakuha. Hindi po. Ay, lahat ng pera, nakatagit. Kaya nga, sila nga mayroong ginotsa kasi G. Meron din ako, hindi ko lang ako. Pwede natin ilakad dyan sa nakakataas. Alam mo kasi pinakamano dyan, kahit pa paano, hindi tayo nagtrabaho, nagkakaroon naman tayo. Pero alam mo, kinukonsinti natin sila. Yun yung sinabi ko eh. Alam mo, Sabi ko maling-mali na yan. Yun na sinabi ko kay Tom. Lahat ng politiko, Parang sinabi ganyan. mong, kinonsinti Ito, na isang ng mayor libo. sa pagnanakaw. Oo. Basta hindi tayo nagdakaw sila. Eh, gano'n na rin yun, kumain tayo yari sa nakaw. Hindi, pero sino kasi sa atin maliit lang eh. Maliit na kasalanan lang. Hindi tayo, hindi tuko. Oo, isa pa. Ipabilang mo muna dyan. Mr. President, my dear colleagues, these videos were originally addressed to our colleague, Senator Tulfo, and they provide a clear answer to my questions earlier. Hindi natupad ang pangarap ng mabiktima ng ayuda scam, pero ang pangarap ng mga opisyales, tupad na tupad. Ang 7,500 pesos na ayuda, naging 1,000 pesos na transfer fee. Ang 6,500 pesos, naging cash in ng mga ganid na politiko, tulad ni Mr. Mayor at Mr. Councilor. Kaya nila siguro bininaan sa Palawan Express para express lane ang pagkupit. In fact, hindi nga ito simpleng kickback, remittance na po ito. But all jokes aside, Mr. President, this is not the first time that TUPAD has been mired in controversy. And no less than the Commission on Audit noted major irregularities in the program in 2021 and 2022. In fact, ayon sa salaysay ng ilang beneficiary, ang TUPAD ay pinapamigay bilang pamasko sa mga kapitan at kagawad sa aming pong minamahal na lungsod ng San Juan. 15,000 sa bawat kapitan at 7,500 sa bawat kagawad. Pero kung kalaban ka, hindi ka kasama sa Christmas party. Ang kailangan lang gawin, magbigay ng pangalan at sila po ang tatayong beneficiaries. Pero yun po ang ginagawang pamasko. Mga kapamilya, kamag-anak o kaibigan nila nakapangalan. Dahil hindi nga po eligible ang mga barangay officials sa TUPAD. Yung AIX rin pinamimigay sa mga barangay officials at ginagamit ito bilang incentive sa mga tigas City Hall. For the record, my colleagues, there are about 350 to 500 job order employees in San Juan right now. Dati po, wala na ho kaming job orders, pero ito po, karamihan ay for political accommodation. And these ayuda scams are even worse in the countryside. If these can be perpetrated in the heart of Metro Manila, it stands to reason that these are worse in the far-away provinces. Nakita na ito sa ating mga pagdinig sa Senado, umaalingasaw ang baho ng mga samot-saring ayuda scam sa mga probinsya. Sa mga hearing ni Senator Bato,
Naungkat ang scam sa educational assistance ng DSWD. Sa hearing naman ni Senator Amy, nakita natin kung paano ginamit ang ayuda para pondohan ang Politicians Initiative o ang PI. When ayuda is not lining pockets, it is filling in fraudulent forms. Nakakapanghinayang at nakakasuka dahil ang pera na dapat para sa mga kapuspalad nagiging puhunan ng mga makapangyarihan. These aid mechanisms have become instruments for political interests. Instead of going to beneficiaries, they are used to reward allies and bankroll operators. In other words, they are used for patronage politics. Ang masama pa dito, winawaldas nila ang kaban ng bayan, ika nga nila. Pinakamasarap sa politika ay ang ipamigay mo ang pera na hindi sa iyo, pero ikaw, sa iyo napupunta ang pagkapogi. In the case of Mr. Mayor, Mr. Councilor, hindi lang pinamigay, pinagkakitaan pa. Nakalungkot rin, Ginoong Pangulo, when you factor in the ballooning fiscal cost of these social protection programs in the past decade. Because we know that when our annual spending increases, and probably so does the annual stealing. Let's look at how the funding for these programs ballooned in the past decade. In 2014, the Crisis Intervention Program had a 4.09 billion budget. Noong kasagsagan ng pandemya, it was 8.73 billion. Ngayong 2024, kung kailan wala ng pandemya, ang halaga nito ay nasa 34.26 billion pesos na. TUPAD had a 1.02 billion budget in 2014. During the 2020 pandemic, it was 6.78 billion. Ngayong 2024, kung kailan wala na ang pandemya, ang halaga nito ay 29.57 billion. Ang Pampamilya Program had a 62.61 billion budget in 2014. During the 2020 pandemic, it was 101.76 billion. Sa 2024, kung kailan walang pandemya, may halaga ito ng 106.3 billion. For the record, Mr. President, nung una akong hinilal bilang San Juan District Representative in 2010, I can remember the Pantawid program only had a meager 10 billion peso budget. Ngayon, dinagdag pa ang ayuda sa Kapos ang Kita program. Bago na naman po ito, o AKAP. Ang budget nito ay nasa halagang 26.7 billion pesos. What about the big picture, Mr. President? According to DBM estimates, only 6.26% of the national budget was allocated to social protection in 2014. Ibig sabihin, sa bawat 100 piso ng budget noon, 6 na piso ang ginagasto sa programa tulad ng Pantawid, AIX at TUPAD. In contrast, 12 out of every 100 pesos in the national budget will be spent for social protection in 2024, and that amounts to 745.67 billion pesos in taxpayers' money. These alarming increases require important questions. First, are these still temporary interventions, or are they dole-outs which encourage dependency? Sabi nga nung isang kasabwat, kahit di tayo nagtrabaho, nagkakaroon tayo ng pera. Hindi na yata ito crisis intervention kung taon-taon pumipila ang mga benepisaryo. This assistance program should only be a temporary measure. Dapat may exit mechanism which will connect beneficiaries to employers and jobs. And in the long term, we should focus on generating decent and fulfilling jobs instead of pouring billions into emergency employment programs. Just like what we have just sponsored earlier, the Bulacan Airport and Economic Zone. Yan po ang mga dapat nating ginagastusan because it will really produce genuine and inclusive growth and jobs.